Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang kwento ng isang batang lalaki, na biniyayaan ng kapangyarihan upang protektahan ang bayan ng Kandak. 5,000 taon na ang nakakaraan, ang lungsod ng Kandak ay nasa ilalim ng paghahari ni Haring Angkot. Ang hari ay nagnanais na lumikha ng korona ng Sabak, na kung saan ay magbibigay ng napakalaking kapangyarihan sa kanya. Ginawang bihag ng hari ang mga tao at pinagtrabaho upang magmina ng Eternium. Ang Eternium ay isang magic crystal na kinakailangan upang lumikha ng makapangyarihang korona. Nang mahukay ng isang alipin ang Eternium, siya ay hinuli sa tangkang pagtakas, siya ay pinatay imbis na bigyan ng pabuya. Dahil sa awa sa mga alipin, isang batang lalaki ang nanguna upang magrebelyon sa hari. Nang ang bata ay sanang paparusahan na, siya ay biglang nawala at nabigyan ng kapangyarihan ng Shazam. Si Teth Adam, ay nabiyayaan ng kapangyarihan at tinapos ang paghahari ni Haring Angkot. Sa kasalukuyang panahon, ang Kandak ay napuno ng maraming masasamang tao. Isang babaeng archaeologist ang nais na hanapin ang korona ng Sabak. Si Adriana Thomas, sa tulong ng kanyang kapatid na lalaki na si Kerem, at mga kasamahang si Mir at Ishmael. Ang grupo ay naglakbay patungo sa isang kuweba upang hanapin ang korona ng Sabak. Pagkatapos basahin ang nakasulat sa pader, ay lumabas ang korona mula sa itaas, at nang makuha ito ni Adriana, sila ay inambush ng mga intergang at napatay naman ang kaibigan. Noong nahuli at babarilan na sana siya ay binasa niya ang isang pakakak sa lupa, at ito ang bumuhay kay Adam, mula sa kung saan at napunta sa kinaroroonan ng babae. Humarap si Adam sa mga matitinding armas ng intergang, kahit naging madali sa kanya ang laban, ay sa huli, si Adam ay nahimatay mula sa isang rocket na may Eternium. Nabalitaan ng isang opisyal ng gobyerno na si Amanda Waller, ang nangyaring insidente at nakipag-ugnayan sa Hawkman, upang madakip si Adam. Si Hawkman ay isa sa mga miyembro ng Justice Society of America, o JSA, kasama si Dr. Fate, Cyclone, at Atom Smasher, upang pigilan si Adam sa pag-aakalang makapaminsala. Natuklasan ni Adriana ang isang kataga sa loob na bahagi ng korona na nagsasabing life is the only way to death. Samantalang ang anak ni Adriana na si Amon ay naniniwalang si Adam ay isang hero ng Kandak, ngunit pinabulaanan ito ni Adam at lumabas papalayo. Sa pagnanais na patunayan sa Kandak na ang kanilang champion ay muling bumangon, si Amon ay gumawa ng isang eksena laban sa intergang, naging matagumpay ang kanyang mga plano, dahil si Adam ay humarap sa mga ito at pinakita ang kanyang kapangyarihan. Ang JSA naman ay dumating sa oras upang maiwasan si Adam mula sa paggawa ng karagdagang pinsala sa bayan. Habang sila ay nakikipaglaban, si Dr. Fate ay nalaman na ang korona ng Sabak ay na kay Adriana mula sa kanyang premonition. Ang JSA ay nagsabi kay Adriana na ibigay sa kanila ang korona, ngunit siya ay tumanggi hanggang sa aminin nila sa kanya ang katotohanan na si Adam ay ang nawalan ng kontrol sa kanyang kapangyarihan, 5,000 taon na ang nakalipas, at nilipol ang karamihan ng mga taga-Kandak. Ang korona ay ibinigay kay Amon at dinala naman ito sa kanilang bahay. Si Ismael naman ay nandoon kasama si Kerem, at nagpapahayag ng kanyang tunay na motibo. Si Amon ay tumatakas mula kay Ismael sa tulong ni Kerem, ngunit si Kerem ay nabaril at lubhang napinsala. Samantala, si Adriana, at ang JSA ay nag-uusap kasama si Adam, upang patunayang siya ay maaaring maging isang hero para sa Kandak, bago palang tumawag si Amon para humingi ng tulong. Kinausap ni Adriana at humingi kay Adam ng tulong upang iligtas ang kanyang anak. Kaagad naman dumating si Adam upang iligtas ang kanyang anak. Ngunit nakidnap ni Ismael si Amon. At tumakas sakay ng isang Eternium na sasakyan. Sinusubukan iligtas, ngunit si Adam ay nabigo at hindi nakita si Amon. Si Adam ay bumalik sa bahay ni Adriana, sunod na dumating si Hawkman dakip ang dalawang miyembro ng intergang. Si Adam ay gumagamit ng brutal na kapangyarihan upang mag-interrogate sa parehong kalaban para sila ay matuto at magbigay ng impormasyon ng kinaroroonan ng intergang, ngunit ang kanyang paraan ay hindi sinang-ayunan ni Hawkman. Habang si Adam at si Hawkman ay nakikipaglaban, natagpuan nila ang korona ng Sabak na itinago ni Amon. Napagkasunduan naman na ibigay ang korona kapalit ang buhay ni Amon, upang mailigtas. Sa kanilang paglalakbay, si Dr. Fate ay nagpahayag ng kanyang premonition ukol sa kahahantungang kamatayan ni Hawkman. Sila ay dumating sa kinaroroonan ni Ismael, na nagsasabing siya ang huling descendant ng Haring Angkot, at,
nagnanais makuha ang karapatan sa trono, hinihingi ni Ismael ang korona at nais naman ibigay ni Adriana upang iligtas ang buhay ng anak na si Amon. Ngunit nagsinungaling si Ismael at binaril niya si Amon at isinuot ang korona sa sarili. Nakaligtas si Amon sa tulong ni Adam na sumalo ng bala ng baril. Ngunit hindi na kontrol ni Adam ang kanyang kapangyarihan na nagdulot ng pagsabog at pagkasira ng lugar ng kalaban. Sa tulong ng JSA ay nakaligtas ang lahat ngunit namatay naman ang kalaban na si Ismael. Dahil sa galit sa sarili, si Adam ay muling umalis. Doon siya ay umamin sa harap ni Hawkman, na ang totoong may kapangyarihan ay ang kanyang anak na lalaki, si Hurrit, ang champion ng Kandak, at alam ng lahat na siya ay makapangyarihan at hindi basta-bastang matatalo, ngunit sa halip, ay pinahirapan ang kanyang pamilya ng mga sundalo ng hari, pinatay si Isis at iniwang sugatan si Adam. Si Hurrit na kanyang anak ay dumating at isinalin ang kanyang kapangyarihan kay Adam upang iligtas siya, ngunit End Archer ng Haring Ankh ay tinamaan ang ngayong wala ng kapangyarihang anak na si Hurrit. Sa galit ni Adam, pinatay niya ang lahat ng mga sundalo ng hari. Dahil dito, si Adam ay pinarusahan ng pamahalaan ng Shazam, dahil siya ay hindi naging karapat-dapat. Sa pag-iisip na wala siyang kakayahan protektahan ang Kandak, isinuko niya ang kanyang sarili sa JSA at siya ay dinala sa Waller's Underwater Prison. Samantala, si Dr. Fate ay patuloy na nakakakita ng mga premonition. Ito ay ang masamang plano ni Ismael, sinadya niyang magpapatay kay Adam upang siya ay muling mabuhay at ipanganak bilang sabak, na kung saan siya ay naging matagumpay sa kanyang plano, bumangon mula sa underworld patungo sa Kandak at ibalik ang kanyang trono sa tulong ng mga Diablo. Ang JSA ay dumating sa oras upang subukang pigilan ang sabak, naging matindi ang laban sa pagitan ng miyembro ng JSA at ng sabak. Ang JSA ay naghahanda na sana upang makipaglaban sa sabak. Gayunman, si Dr. Fate ay lumikha ng isang magic field ng kapangyarihan, upang si Hawkman, Cyclone, at Atom Smasher ay hindi makapasok at maiwasan ang premonition na pagkamatay ni Hawkman. Si Dr. Fate ay matinding nakikipaglaban sa sabak, at sa parehong oras ay gumamit ng astral projection upang iligtas si Adam mula sa pagkakabilanggo at makatulong labanan ang sabak. Ginawa naman ni Adam ang lahat upang ibalik ang kanyang kapangyarihan. Si Adam ay nakatakas, ngunit, pinatay si Dr. Fate ng sabak. Ang kamatayan ni Dr. Fate ay nagiging sanhi ng force field upang mawala, at sa wakas ay nakapasok sina Hawkman, Cyclone, at Atom Smasher, upang subukan na makipaglaban sa sabak, ngunit sila ay bigo dahil sa lakas ng sabak. Sa tulong ni Amon, hinikayat ang mga tao na magtiwala kay Adam. Si Adam ay dumating at niligtas ang mamamayan mula sa pagkakabagsak ng estatwa na kagagawan ng sabak. Samantala, nang akmang papatayin si Hawkman, si Adam ay biglang dumating, at hinarap ang sabak. Sa lakas ay muntik matalo si Adam, ngunit sa tulong ni Hawkman, siya ay gumamit ng helmet ni Dr. Fate upang lumikha ng magic duplicates at spells, na kanyang natutunan kay Dr. Fate. Buong puwersa ni Hawkman at Adam na talunin ang habak at sila ay sa wakas nagtagumpay. Sa huling bahagi, tinanggap ni Adam ang kapalaran bilang protector ng Kandak, at hindi bilang isang ruler. Dito na nagtatapos ang kwento ng pelikulang pinamagatang Black Adams. Maraming manonood ang nagbigay ng komento sa pelikulang ito at nagpahayag ng kagustuhan, ngunit marami din ang hindi. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Malayang mag-iwan ng komento at ipahayag ang iyong opinyon. Please follow and subscribe for more movie reviews in high definition. Mats Alab.